Teka lang, mag-hello ka lang sa... Yes, sir. Yes, sir. We will be continuously investigate yung mga ano kasi right now kasi during the time na nakuha siya naka-vlog pa. So marami nang pumunta doon sa RFU NCR para magreklamo na naman po ng scam and estafa cases. So we will be continuing the investigation and we are encouraging also yung mga complainants to please come forward andito sa CIDG. We will be entertaining yung any reklama na ano po idudulog ng mga affected na biktima. Thank you. Okay, siguro one more thing, no? Si Mang Busi. May gusto bang sabihin sa amin, Mang Busi? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang sasampalin mo. Wala ka bang sasabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Yan, siguro natutuwa ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Tapang sasabihin, alam matapang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangbusi. Any questions? Thank you, sir. Let us proceed to the question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency. First, in the list is Ma'am Laya Ilagan from the UNTV. Good afternoon, sir. Sir, pwede pong malaman yung background ng kaso? Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa... Pucha! Tawag na lang natin siya. Pinapunta pasti sa harapan. Pucha, laki pagkapahiya talaga to ni Kulaong. Wala Kulaong. Sabi ko sa'yo, utong lupa ka lang dito sa Pilipinas eh. O ano ka ngayon? Nye. Pangalan MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung pong kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman ko namin, maybe he might be invited, might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? May listahan ka mo. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Mesigas from the PDA. Hi, sir. Sir, hindi ko ba nahirapan yung trafficking na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman siya. Doon madala siya mag-live. Paano mahirapan? Naka-live. Tawang-tawa nga ako eh. Habang nag-live siya, ina-arresto siya. Nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, Papa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, i-address yung payroll case, pero may mga upcoming cases. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga
passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asik Lakanilaw sa atin, o to, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ko sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Ba, gusto niyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan niyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip niyo lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutukunan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. Si Executive Director Aboy Paraiso na nananahimik lang din sa sulok na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Manggusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipa-cancel na ho natin ang passport niya. Nanawagan din siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo kasi hindi ho maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para Eto na! Putya, pagkakataon mo na, Kulao, sampigahin mo na si MG. MG, ayan na si Makagago. Kulaong, sabi mo, sasampigahin mo. Sampigahin mo na. gamitin sa kawalangan, magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. Not just the job of the NAPOLCOM, it's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy po nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Manggusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us... Ano, Kulaong? Uhugin vlogger pa rin ba? Sabihin mo ngayon, Kulaong, uhugin vlogger. a few words. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko I'm sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito ay literal laban ng mga hombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita niyo tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre, kasi usually tinatawanan lang tong tao na to
even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa Ilagas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lacanilao. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoong ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, ginayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan unjust vexation din Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan sa pala isang, yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Hello. Okay. Sir, just Pumapalag pa rin ang demonyo. Di ba? Akala, just vexation lang pala. Pwede pa ipamedya. O bakit napakarami mong pinapahiya? Anong pakiramdam ngayon? Na ikaw naman ang nakakaranas ng mga pinadanas mo sa mga pinahiya mo. Kulaong, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Yan ang akala mo kasi, Kulaong. Ikaw ay Panginoon. Akala mo kasi, sabi mo Panginoon ka. Hindi, Kulaong. Isa ka lang Kulaong. Wala kang ibang magagawa dahil ikaw ay Kulaong. Yun lang ang yun lang ang tanging pwedeng itawag sa'yo. Isa kang Kulaong. Sasagot ka pa eh. Di ba? Tingin ko, kung sakali man, yung kaso ni Kulaong, lahat naman niya mababasura. Di ba nabasura na nga yung kaso ni Kulaong kay MG sa Ramon Isabela? Wala kang bawi dito, Kulaong. Pangit ka kasi.
Norman? Ang ganda nung pagkakasalita ni MG eh. Norman? Putang ina. Wala na po bang gusto sabihin po? Sir, any last statement lang po para madepensahan niyo po yung Sir, alam, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, gusto ko kayo sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban na Kusina, nalimang mga kaso ang inaainat sa kanya. Pati nga ako eh. Di ba tinawag niya akong letter T? Tinawag niya akong letter S. Ako mismo, magpa-file ako. Naputol. Yung mga sandamakmak na OFW na nag-text sa akin, na nandyan din sa labas. Hindi iantayin na lahat ng kaso niya. Magsawa siya sa lahat. Di ba? Pati siguro si ASEC na kanilaw. Pare, nanawagan na ako dito. Inarita ka na rin naman nito tao. Masama-sama na tayo din. Dito na natin itong kalokohan na itong tao to. Thank you, sir. Sir June Veneracion. Hindi pa po yung Sorry pa po. Kay Sir Makada. Sir, sorry. MG. Ano na lang po pwede? MG. Okay. Sir, kasi unjust vexation po yung pinaso niyo po sa kanya. Kanina, ang dami niyo po mga binabanggit na problema sa OFW, ganyan. Pero ano po ba yung pinakapugat? Bakit unjust vexation po? Unjust vexation kasi literal na Gatayan tayo ni Mang Gusto. Hello. Yes, so unjust vexation kasi yun lang ang binigay niya at ginawa niyang problema sa akin. Okay? Pero libel yun ay marami pang susunod. Maraming OFW, tulad ng sinabi ko na kay Commissioner at syempre kay Yusek, na maraming OFW ang gusto magkaso, kaso nahihirapan sila dahil wala silang kakayanan. And at the same time, uuwi sila dito for only that reason, hindi worth it. Siyempre, mawawalan sila ng pangkabuhayan, so paano sila magkakaso? Kaya in this case, ako lang ang nagkaso na just fixation kasi yun lang naman ang ginawa niya sa akin. Tulad ng sinasabi ko sa mga videos ko. Yan ang totoo. So even him, yung sinasabi niya sa akin na kinasuhan kita ng kung ano-ano, kinasuhan niya ako pang grade 2 na kaso. Legit. Ako daw, yung fake page na si Food Genius. O ayan, alam niyo na, nakakatawa, di ba? Hindi ako yun. Sabi niya, ang ikinasa niya sa akin, ako daw, at kami daw ay cyber criminal. Ayun, bahala na po kayo mag-judge, at ako daw, at syempre, tama yun, totoo yung sinabi niya, siya yung unang nagkasasakit sa Isabela. Ang nangyari doon, na-dismiss. So, pinasuwa ko doon sa dito. Thank you. Thank you, sir. Another question from Sir June Encarnacion. Abelarasyon. Nakalive po. Ang saya ng atmosphere, no? Diba? Kita mo, Kulaong, pinagbunyi mo ang mga Pilipino sa araw na ito. Ang saya. Ang saya ng ng vibes doon. Ano naman tayo? No, question for Director Corico. Sir, paano ba tumatakbo yung modus? Sabi nyo kanina, after nung mabalitaan na na-arrest siya, may mga reklamo na nakarating sa inyo. Ano po yung takbo ng reklamo at ano ang nirereklamo sa kanya? Particular. June Veneracion po. Hindi naman tayo dito. Hindi, pag po yung hindi kita nasasagot kasi classified yung ibang mga lakad namin. Okay lang. But anyway, sir, ganito po. Hindi lang naman nung mahuli siya. Marami pang mga cases na scam. Long kasi ata yan. Scam, unjust vexation, yun po ang mga kaso niya. Na, Paano po siya And nakakapag-scam, estafa. Director? Paano niya inigan? Di ba madalas siya? yeah. I didn't have the time kasi na manood ng mga vlog na mga ganyan. Pero based on the yung briefing sa akin po ng investigators namin, yung anti-fraud unit ang may hawak po ng kasong ito, is nakukumbinsi nilang magbigay ng pera through Paymaya and GCash.
Mga sa abroad po 'yon. Yan ba yung under the guise na Putya, baka pwede na dyan ipasok yung APASA. Sasama na ako dyan. Kahit 30,000 lang yun. mag-humanitarian ka? Parang gano'n? Yan humanitarian help. Opo. O ikaw nag-diagi ba kami? Example. Namin ko si Ian nung during the pandemic. So ang pinapalabas niya kasi is pandemic hero siya. No? At ang ano niya is nagtumutulong sa mga tao, alam niyo naman yan, di ba, mula sa optical daw, hanggang sa ayuda, hanggang sa kung ano man ang mga bigas, kalabasa. No? So ang mga OFWs natin, yung kagustuhan nila na tumulong sa mga kababayan natin na alam naman natin na marami pa rin naghihirap sa mga Pilipinos, kagustuhan nilang tumulong, naiinganyo sila dito sa kay Mang-Hussein kasi na parang may asukal kung ano sa yung pananalita niya talagang nakakainganyo na ang ano niya is tumulong talaga. But again, we are urging yung mga OFWs at kung sino man yung mga nandito sa atin na since nagsasabi, maraming nag-message kay Sir Talinisan, sa aming director na sila ay naloko, hindi po yan mag-materialize kung hindi po sila magre-reklamo. So we are urging those that were called by him to come right our office para po ma-assist namin sila. Andyan po ang anti-fraud, andito ang aming director, at pati ang NCR, kung sakali man na dumulog kayo sa amin, ay willing po kami i-assist kagad kayo para may pailanin yung mga reklamo. Thank you, sir. Yung kumentuhin si aming Ibis, si Investigator Romano. Kunti salita lang. High-tech kasi, high-tech. Wala. Yung mic. Yan, wala na. Parang may delay lang siya konti. Good afternoon. Ako po si Concon Romano. Sa Napol ko po. Ako po yung task force na pinatasan para makakuha ng mga ebidensya lang dito kay Norman Mang-Hussein alias FLM or Francis Leo Marcos. So, nakuha na namin siya na katulad po nung sinabi ng aming Vice Chairman, Dr. Talinisan, ni Sir Morico at saka Sir John. Nagpapasalamat din kami sa suporta ng PNP at dun sa mga taong itong nakausap namin sa ibang ahensya na tumulong sa amin para makuha ng ebidensya. So, asahan niyo po na hindi po matatapos po rito. We will keep on digging and we will try to give justice to everyone. So, maraming salamat. Thank you, sir. 2 more questions, sir, if you may permit, sir. From Glenn Hueco of BZB. Sir, naging mainit yung mga tag mo. Sir, naka-FB live lang tayo ngayon kasi tinatanong din ng iba. Parang hindi ba naging too personal yung approach dito kay Mang-Hussein since pati kayo ay pinatamaan ito? Totoo, hindi ko eh. Totoo, ayaw ko sana patulan. Ayaw ko bumaba sa level ni Mang-Hussein. In fact, if I'll be give an anecdote, kasalanan ng girlfriend ko eh. Bakit pinapatuloy ko to si Mang-Hussein? Hindi ko tungkol sa akin to eh. Napakarami mong mga stakeholders na involved. Una na po, ang Philippine National Police. Niyurakan po na ang uniforme ng PNP. Yun po ang same uniform na sinuot ng nanay at tatay ko. Marami na pong namatay na police na suot yung uniforme yun, tapos papasusin mo lang. Papasusin mo ang mga general, cadet, iba pa pang mga ahensya. Pati NTI, pati LTO, lahat na. Lalong-lalo na ang mga OFW. Wala na siyang tinatawag. Binastos na niyang lahat. So, we have no choice. Simbolo nga talaga siya ng kabukutan sa Pilipinas. Na hinahayaan natin na ginagawa natin katatawanan. In action tayo eh. Nasa harapan na natin, biglaluloko na tayo, wala pa tayong ginagawa. It had to take that mistake from him for us to all realize that he has done a lot of wrong to our countrymen. He has done a lot of wrong to our government institutions. That is why we already said stop. And that's why the NAPOLCOM came in bilang kuya ng Philippine National Police. Kami po ay nakipagtulungan sa aming mga kapatid sa PNP. Of course, the elite unit of investigation, the CIDG.
along with the best members of General Guagi, tsaka si General Morico, pinapromote na kita, General Guagi. Here we are. Lahat po ng tulungan. Mapa Napolcom, legal service, mapa ordinaryong lawyer doon, mapa intern ng Napolcom, mapa yung English namin. It's a collective effort of the whole government. And I'm very thankful for that because after many years, the Filipino people said, it's over. It's over. Finish na. So, ito na po tayo. We're in the closing stages of the story that was Norman Magus. Thank you, sir. One last question though, sir, from the Philippine Daily Inquirer, Mr. Jason Siganes. Good afternoon, sirs. Nilakad doon sa chart sa case po, no? Tama po ba 12 counts of unjust fixation? Yes. 12 counts. This is all coming from Sir MG lang po. All 12 counts are just MG. Tapos, normal po ba, sir, kay Director Morico po, normal po ba, sir, na yung fraud unit, yung nag-handle ng unjust fixation? Are we expecting po ba na mag-escalate ito into a fraud case or another case? Aside from unjust fixation kasi, karamihan ng mga nagrereklamo ng FWs are scam connected. That's why anti-fraud unit namin ang humahawak. Tapos, sir, what about po yung case for unauthorized use of uniform? Si IDG na rin po nag-take cognizance doon? Or another unit po ba, sir? Si DG po, sir. As per directive coming from our BCO. Kumusta po progress doon, sir? Yung ongoing po, ipapile namin yung kaso. Last na, no? Last na. Hello? Yung to answer your question na, why fraud? Pangalan niya, fraud ni. Saan ka nakita ng taong dala-dalawang birthday? Saan ka nakita ng taong na tatlo pangalan? So we're nananawagan huli kami. So meron kaming letter to the TSA. Meron din kaming letter to the DFA. We're requesting can you please look into it? Because everyone knows, 100 million Filipinos know that he's not a Marcos. And he's using the name of the president. The first family, Marcos, he's not. And he's dragging the name into sa isang malaking kalokohan. Then that is really wrong. So can we please request, we're requesting the TSA, Mr. Claire Dennis Esmapa, and of course the Secretary of the DFA, if they could look into how Mr. Mangusin got his birth certificates. This is a national security issue. Anyone can get a birth certificate, can get a passport, and live a life. So it's an issue. So we have to check it. Kaya anti-fraud po na po. Thank you very much, sir. To our friends from media, maraming salamat po. Sir, may we hear now the closing message of our Vice Chairman and Executive Officer, Attorney Ravi Vicente Calinisan, sir. May hustisya po sa Pilipinas. Nagtatrabaho po ang mga ahensya de gobyerno sa Pilipinas. Ang ating pong Philippine National Police ay magiting na ahensya. We respect and we salute every member of the PNP. Maraming salamat po, Philippine National Police. Lahat po na magsusubok na bumastos sa PNP, pinapakita na po natin sa inyo. Ito po kahihinatnan. Lahat po na manuloko sa ating OFW, ito po ending game. Huwag niyo pong subukan ng mga ahensya de gobyerno. Hindi paglalagan. Thank you very much, sir. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Yes, sir. Galing, galing. Pakan talaga. Thank you po. Ay, yung mga Lopezes, no? Ayun yung mga Lopezes, ayan, no?
Yan yung sinasabi ni Kulaong, sasampalin niya ng ano. Nagpapaabot na sila. Alam ko, but we cannot validate yung until na dumating sila para mag Di ba? O, ano Kulaong? Ba't ganun? Yung live kanina, teka, balik natin. Hanapin natin yung nagsalita si Kulaong. Kasi tumalon eh. Ayan. Kaya haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan unjust vexation ganyan ka lang kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Samahan po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman, the ABS-CBN. Hello. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir, yung last statement lang po, para madepensahan niyo po yung Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, gusto ko kayo sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, na kesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, hintay buwaran mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti na sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Kanyan. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Yun pala yung yun yung tumalon kanina, no? Putya. Yun nga Kulaong, unjust vexation. 'Di ba? Napapahiya ka na. Ano ngayon ang pakiramdam Kulaong na bumalik sa yung lahat ng ginawa mo sa mga PWD, sa anak niya Tolmighty Manong, sa ginawa mo mga pagpapahiya sa mga tao. Anong pakiramdam Kulaong? Anong nararamdaman mo ngayon? Diba po, tsa? Ang sarap sa pakiramdam. Congratulations sa buong pamilya ni MG, sa mga Lopezes, kila Ma'am Joanna. Eto, hindi pa man lang nahatulan si Kulaong. Pero tingin ko, ang sarap na sa pakiramdam. What more pa kaya pag nahatulan na yan, demonyo na yan sa human trafficking? Hindi nababanggit yung human trafficking case at hindi po na babanggit yung tawagan sa BJMP. Yan ang gusto ko na mas lalo pong matutukan. Kasi diyan talaga si Kulaong, makikita ni Sir Ralph Calinisan na talagang ginamit ni Kulaong ang korupsyon. Diba? Mangyak-ngyak si Kulaong unjust vexation lang eh. Ay, pasensya ka Kulaong. Mayabang ka ano ngayon? Kinalaban mo Pangulong Bongbong Marcos, kinalaban mo ang First Lady, kinalaban mo si Sir Ralph Calinisan, Aboy Paraiso, NBI, sasampalin mo. Anong inaasahan mo? Diba? Buti nga sa'yo. Mapahiya ka. Diba? Anong pakiramdam ng napapahiya?
Dinaranasan mo yung pinapalasap mo dun sa mga taong nakaano sa inyo? Mga taong pinahirapan mo? Sila Kanilaw pa, tama. Sila Kanilaw. Pucha, yung yabang mo sa mga live mo, ngayon, iyak. Expectation lang. Expectation lang, pinaya niyo ako. Saya-saya. Diba? Pucha talaga. Demonyo ka, Kulaong. Buti nga sa'yo. Yung sinabi mo, sasampalin mo mga Lopez? O ano, iyak ka ngayon? Sabi mo, sasampigain mo si Makagago. O, iyak ka ngayon. Ay, naku po. Ay, naku talaga. Ay, naku talaga. Napakasaya ng mga kahombre. Congratulations sa lahat ng kahombre. Lahat ng mga tropa pips natin sa kahombre kay MG. Hindi po ito maisasakatuparan. Hindi po ito mangyayari. Kung hindi po talaga sa ginawa na pagsusumikap ni MG. Pag-iingay na ginawa ni MG para po makarating sa mga kinauukulan ang mga katrantaduhan ni Kulaong. Napakasaya talaga. Pero parang kulang yung likes natin 4,387. Kanina 5,000 yun eh. O tapos yung likes natin 2,592 lang. Aba naman. Parang hindi kayo masaya. Ipakita nyo namang masaya kayo. I-like nyo naman tong video natin. O parang hindi kayo masaya sa nangyayari. O wala pa sa kalahati yung likes. Ano ba naman yan? Grabe naman kayo sa akin. Like naman, like muna. Nalilibang tayo sa panonood eh. Sobrang saya, nakakalimutan nating mag-like eh. Pa-like muna. Sige na, mag-like na kayo. Di ba? Kung ako kay Casper, magtatago na ako, sabi ni Nay Maria Leonora Roque. Mag-like na kayo para sobrang saya eh. Paano, magpapalit yun na ba tayo? Green Kaiser, ayan. Para sa mga OFWs na kinawawa niya, sa mga nanay. Nanay Melita Dakel, Nay Merlita, sana po. Eto na, pagkakataon nyo na po. Nako, magdemanda na po kayo kay Kulaong. Ayun, 29 na yung likes natin. Thank you po sa mga nag-likes Maraming salamat. Thank you po sa mga humabol ng likes. Marami po talaga salamat. Unjust vexation lang, Kulaong, iyak ka. Sino ba yung nagsabi magpapalit yun? Ay, Papa B, shoutout Papa B napakasaya ng araw na ito. By, Beer Hill Valdez, ayan, thank you po sa pakulay nyo. Kuya Joba, ayun. May Kulaong time pa rin tayo mamaya, syempre, hindi pwedeng wala. Mama Labs, Dong Batala next. Kulungan serye naman, syempre, oo. May Kulaong time pa rin tayo mamaya, syempre. Mika Hart, ayan, hello po. Tagay na guys. Kuya Henry, sinayang ni Casper offer ni MG sa kanya, makukulong din pala. Diba? Sayang talaga. Green Kaiser, ang galing ni MG, tama. Monica Makapinlak, grabe, nakakatuwa. Finally, makukulong na tao na yan. Yun nga po. John the Great, good job PNP at sa lahat ng government agencies na nakipagtulungan. Daisy Domingo, Tamsakdan, thank you po. Smooth Jazz, ayun, tuwan-tuwa. Queer Kiyayi, Pumiyok, ayun, the YouTube channel, pag yan nakapag-bail live agad, sasabihin nakaposas daw siya, kaya di niya nasampiga si MG, si asawa niya at si Commissioner. Totoo naman makakapagpiyansa yan at magyayabang pa rin po yan. Pero wala na siyang bawi. Bakit? Nabasura na yung kaso ni MG. Saan pa siya babawi? Casper, wag kang kakain, sabi ni Ate Mayet. Wala nang bawi ito si Kulaong dito. Okay, Ikea Bedin, di yata mabasa comment ko. Pasensya na po kayo kung hindi ko po mabasa lahat ng comments nyo. Ang bilis po ng comment section. Kuya Olin, Toy Collection, may season 5 paglabas. Tama. Kenzian, sana video ni MG sa loob ng Hoyo si Norman. Tapos
nagpatato ni Norman yung pangalan ni Boss MG. Yun po yata yung bawal, yung mag-picture yung mag-video sa loob ng kulungan. Yung kanina, yung mga mugshot, pwede pa yon. Pero yun pong yung mismong